Senator Win Gatchalian faced the media again today as some people are still questioning the legitimacy of his leadership. Nasa linya si Dexter Ganibe. Dexter, isang linggo na since na-install si Senator Win as Senate President pro tempore. Ano pa ang sinabi niya ngayon? May nakawin sa bangko si Senator Win Gatchalian laban dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Natuloy din ang pagigiit na siya ang lehitimong pinuno ng Senado. Sa kanyang press conference kanina, sinabi ni Senate Acting President Gatchalian na bukod sa pagkilala sa kanya ng liderato ng House of Representatives at ng Malacanang, inilipat na rin anya ng Land Bank sa kanya ang pagpirma sa payroll ng mga empleyado ng Senado. Kaya pagtitiyak ni Gatchalian, susweldo na sa Biyernes ang humigit kumulang 2,000 Senate employees na minsan nang nalagay sa alanganin dahil sa dalawang paksyon ng liderato. Bukod pa riyan, sumagot na rin daw ang Senate Secretary ni Senator Cayetano na si Attorney Jose Luis Montales para i-turn over ang mga dokumento kay Attorney Renato Bantog Jr. na siyang inihalal na Senate Secretary ng bagong Senate Majority. Una nang tinanggihan ni Gatchalian ang alok ni Cayetano na signature sharing sa mga dokumento ng Senado. Git pa ni Gatchalian, bukas siya sa pakikipag-usap kay Senator Alan para sa ikabubuti ng Senado bilang institusyon. Tuloy naman ang biyahe ni Gatchalian kasama ang 3 iba pang senador mula sa mayorya patungo sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Nakalikom na niya ng sapat na pondo ang Senate Majority Block para sa ayudang ibibigay sa relief efforts ng gobyerno. Kasama niya sa pamamahagi ng bigas at food packs ngayong Huwebes sina Majority Leader Mig Zubiri, Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo at Senator JB Ejercito. Una nang nagsabi ang Senate Majority na idodonate nila yung kanilang sweldo na katumbas ng isang buwan o higit sa 277,000 pesos para sa relief operation sa Mindanao. Ang pagbiyahe nila sa Mindanao ay sa gitna na rin na nagpapatuloy na banta sa seguridad ng Senado na nagbunsod. Kaya nag-work from home ang Senate employees ngayong araw at pati na rin bukas. Sabi ni Gatchalian na kanilang siniseryoso ang banta sa seguridad at nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang intelligence agency. Binabalidate din nila ang posibleng koneksyon ng 18 Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico na umano'y nagdala ng mali-maletang pera sa mga opisyal ng pamahalaan at maging ang umano'y malakihang rally sa June 12 laban sa gobyerno. May? Dexter, may information pa ba tayo tungkol dun sa sinasabing security threat sa Senado or is this more of destabilization? Kaugnay yan may ugnay din umano sa destabilization dahil nga doon sa nakikita nilang mga rally hanggang ngayon may mga nag-rally pa rin sa labas ng Senado at yung sinasabing malakihang rally na rin sa June 12 na bukod doon sa Malacanang maaring puntahan din itong Senado. May. May damagit ba si Senator Win tungkol doon sa impeachment trial kung siya ang magpe-preside o kung iba yung magpe-preside? May ang sabi niya pag-uusapan ng bagong Senate Majority kung iahalal nila itong si Senator Chis Escudero para maging impeachment court presiding officer. Pero yung pagte-check niya kanina nitong si Senator Gatchalian sa pagbubukas ng trial proper sa July 6, siya yung presiding officer. May. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat. Senator Risa Ontiveros remains hopeful that another senator will join the Gatchalian bloc. On BNC's memo, Ontiveros says if possible, they would prefer not to wait for the Senate to reconvene during the State of the Nation address to formally install Sherwin Gatchalian, currently Senate President pro tempore, as the chamber's new leader. Kung sigurado na ma'am na makuha po ninyo yung 13th member, do you see the need for a special session para ma-formalize po itong bagong number po ninyo at or maghihintay po kayo ng hanggang July 27 doon sa resumption ng session or doon sa araw ng SONA para mangyari po ito? Definitely, there is that urgent and important need, no? Dahil kami adjourned sine die sa ngayon,
Pero kapag nagpatawag si Presidente ng special session, mauupo kaming lahat muli. And tungkulin po naming lahat ng bawat isang senador namin na dumalo sa special session na ganoon. Dahil yung ating mga kababayan, Willard at Attorney Jess, deserve ang isang working Senate. Isang Senate na patuloy na magpo-produce ng mga batas na kailangan ng ating mga kababayan. Isang Senate na talagang kailangan namin at gusto namin gawin na maibabalik ang dati niyang makasaysayang mataas o matayog na pagtingin sa mata ng publiko, isang Senate na pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. The Philippine Chamber of Commerce and Industry says perceptions of a divided Senate leadership create poor optics for the country. PCCI Vice President for Trade and Industry, Brian Ang, made this remark on BNC's Business 360. He says the optics put the country in a bad light, even as the country remains open and active for business and investment. Well, on the optics side, for the headlines in the foreign media is always showing our Senate in a very bad light. And it shows that you have a Senate that has two leaders. So how can you have a company with two CEOs pulling you in two different directions? So from the optics, it's very bad for the Philippines. But for businesses, especially established local businessmen, we know that this is par for the course. Democracy in the Philippines always entails drama, always entails some level of entertainment. And we just hope that we can see through this noise and realize that Philippines is ready for business and we should continue investing in it.